Okay, quick vlog lang po tayo. Wala po akong balak gumawa ng vlog ng tanghali, pero may gusto po kasi akong linawin, no? And pag may sinabi akong gusto kong linawin, it is a very important matter for me to tackle or to correct, okay? Ang mga Kristiyano kasi ever since may mga views. Okay? Pag sinabi mong views, meron tayong minor views, tapos meron ding mga major. Merong major, rather. Hindi mo papalitan ng major view. Ang major view would be the Godhead, Jesus Christ, and the Trinity, and salvation by grace alone. Napakahalaga po ng mga detalye, ng mga katotohanan ng mga tinatawag na doktrinang ito. Kaya especially po yung salvation. Salvation through grace alone. Salvation na yung ginawa lang ni Jesus, sapat na, wala kang sukat na pwedeng idagdag, wala kang pwedeng gawin upang ma-please ang Diyos sa'yo. Yung ginawa lang ni Jesus sa cross. Kaya nga po siya nagkatawang tao dahil siya lang po ang nag-iisang qualified Savior. Jesus Christ is 100% God at the same time 100% man. Sa theology po, ang tawag po nito hypostatic union. Very perfect man, very perfect God. 100% God, 100% man. Siya lang po ang nag-iisang qualified Savior. Ngayon, there are direct to the point na po tayo, may mga nagsasabing Kristiyano sila, no? Hindi na po ako magbabanggit na kasi hindi naman po ako mahilig makipag-debate. Pero pag napansin ninyo, nagpapakilalang Kristiyano and all that, tapos sasabihin nila, faith in Jesus Christ, plus baptism, plus good works, plus etc., etc., plus joining our group and all that. You know what? Hindi po yon. That's wrong. Delikado. At yun po ang tinatawag na cult o kulto, nga po ng iba. Magiging kulto kapag hinaluan mo yung finished work ng Panginoong Jesucristo ng gawa mo na pwede mong gawin. Magdo-donate ka ng malalaking amount ng pera para maligtas ka, no? Magba-Bible study ka. Actually, ito po yung sinabi nung isang napuntahan naming church dati. Sabi niya, kailangan mag-Bible study ka, mag-devotion ka. Pag dumating daw ang Panginoon, actually hindi naman nila nililinaw yung pagdating. Actually, itong mga cults, bibihira mong marinig yung term na rapture sa kanila. Ang sasabihin lang nila, darating ang Panginoon. Darating si Jesus. Hanggang doon lang. Hindi nila binibigyan din yung rapture o hindi rin naman nila binibigyan yung second coming. Basta darating. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Puro ganyan. But in reality, you can easily notice na pagdating sa salvation, talagang may ikakapit at idadagdag sila. At iyan po ang binabanggit kong delikado. In a way, in a sense na dahil ma-eetsyapwera ang cross. Hindi mo kailangang i-eetsyapwera ang cross because the cross is the main reason for Christianity. The cross is the main reason why we are saved. We cannot be saved by our good works. We cannot save by anything na pwede mong gawin o pwede mong i-offer para maging kalugod-lugod ka kuno sa Diyos. Hindi. Naging kalugod-lugod tayo sa Diyos dahil ibinihis sa atin ang righteousness. Naging kalugod-lugod tayo sa Diyos dahil ang kaluguran na meron tayo ay yung pagkalugod ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Nangyayari niya ang kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo. It's about the righteousness of Jesus being imputed to us. In-impute, when you say it was being imputed, sinuot o ibinihis. The righteousness na possess natin ngayon, na nasa atin, ay ibinihis sa atin the moment we say, yes, Lord Jesus, I believe na namatay ka sa cross, I believe na yung ginawa mo sa cross ay sapat na, I believe na yan po ang kaligtasan ko. Period. Amen. Wala namang iba. Hindi water baptism, hindi pag-join sa grupo or hindi pag-AGR, hindi pag
Maraming mga programs ang ginagawa ng mga churches at ang isa sa pinakadelikadong narinig ko nung nag-attend ako ng mga programs na ito ay yung sinabi nilang tatanggapin nila ang Holy Spirit. Makinig po mabuti. This is very alarming. Bukod sa napaka-importante, alarming. Isa lang sasabihin ko, the moment na na-born again ka, tinanggap mo na ang Holy Spirit. Sapagkat nung na-born again ka, sinelyuhan ka na ng banal na Espiritu. Kaya mapapansin ninyo sa mga turo dito, diba, sa Daily Good Vibes, sa mga sinasabi ko po sa inyo, kapag ka ang isang tao, pag naiwan siya sa rapture, kapag ka siya po ay nagpatatak ng tatak ng halimaw, yung 666, magkakaroon na po siya ng seal of ownership mula kay Satan. Sapagkat yung 666 na yon na itatatak na pangalan ng Antikristo ang mapaparangalan doon si Satanas. Isa sa pinakamalaking pangarap ng Diablo na si Satanas ay ang masamba siya. Kaya nga po yung Great Rebellion, it came from that reason. Pagre-rebelde sa Diyos dahil gusto niyang masamba siya. Pero wag niyo kong tatanungin, saan nagmula yung pride ni Satanas? Wala pong kahit sinong magaling na theologians ang makakapagsagot niyan. Bakit ang tao pinapatawad? Bakit si Satanas hindi napapatawad? Actually, ako katanungan ko rin yan. Pero kung gustong sumagot dito, I dare you. I mean, dito naman po, welcome naman po ang mga ating mga, mga kuro-kuro o mga nais na ipaabot ng mga kaalaman. And welcome po, i-welcome ko po lahat ng yan. As long as wag ninyong sasagasaan yung pinaka-importanting major doctrines. Again, Godhead, Jesus Christ, Trinity, and salvation. Pinaka-importante, salvation by grace alone. What He had accomplished on the cross is very important. Hindi mo gagalawin yan. Pag ginalaw mo yan, wala na, kulto ka na. Paano mo masasabing ginalaw mo yung cross? Paano mo masasabing ginalaw mo yon? Simple, pag sinabi mong, my salvation is Jesus Christ plus, baptism plus, ganito, plus, lagot ka na po. Plus good works, hindi nakakapagligtas ang good works, pero ang good works inaasahan sa atin pag na-born again na po tayo. The moment we got saved, it is expected for a person to have a change life, change of character, change of heart. Magkakaroon siya ng binagong buhay at from there, mararamdaman mo rin na parang, hey, dati pala mura ako, ngayon wala na. Di ba? Ngayon parang, ay, naalis na. That's the cross. That's the main reason na naligtas tayo. Amen? The cross of Jesus Christ alone. Hindi ka pwedeng iligtas ng kahit na ano pa man. Ngayon pa lang sasabihin ko na, no one can save you except Jesus Christ only. His finished work on the cross is 100% valid. Tinatakan ng banal na Espiritu ang isang tumatanggap sa Panginoong Kristo pag naniwala siya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, while you cannot add anything sa kanyang ginawa, talagang dapat mong panampalatayanan na sapat na yung ginawa niya. Okay? Again, while you cannot add anything, sampalatayanan mo na lang na sapat na yung ginawa niya. Dahil yung po yun that's perfect. Okay? Kaya maging maingat tayo pag may nagsasabi, kasi marami ngayon ako nakikita dito po sa YouTube, ang dami, nangangaral, pero, ay, kailangan ganun, kailangan. Wow. Wow. Delikado yun. That's not safe. Okay? The only matter na malulugod ang Diyos ay ang Panginoong Jesus at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sapat na po yun at hindi mo pwedeng dagdagan. Wala kang pwedeng idagdag sa isang bagay na tapos na at ganap at perpekto. Dahil itong perpektong ito, nagawang ito, ay hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos mismo, si Hesong Kristo. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi pa po, I ask you to maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button, share this video, share Jesus, share His grace, share His love. Thank you. God bless. Okay. Enjoy life, enjoy the love of Jesus. Every day, mga ka-good vibes. Hallelujah. Jesus is so good. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.